Magdadalawampung minuto nang nakaupo si Karen sa pasilyo ng ospital habang nakatingin sa kawalan. Para bang naglaho na ang kanyang mga pangarap. Hindi niya maintindihan kung bakit naging malupit sa kanya ang tadhana. Kanina lamang, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Ilang sandali pa ay nilapitan siya ng lalaking doktor na nagkumpirma ng kanyang karamdaman. Bakit hindi ka pa umuuwi? Kailangan mong lakasan ang loob mo. Mabilis at aktibo ang sakit mo pero hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Bata ka pa at siguradong kakayanin ng katawan mo ang tuloy-tuloy na gamutan. Dok, pwede bang tapatin niyo po ako? May tsansa ba talaga akong gumaling at mabuhay pa ng matagal? Hindi ako magsisinungaling sa'yo. 50-50 ang chance mo pero masasabi kong malaki ang posibilidad na gumaling ka kung sisimulan natin ang operasyon at tuloy-tuloy na gamutan. Mas lalaki ang pag-asa na matalo natin ang cancer. Pero Dok, wala po kaming ganoong kalaking pera ng asawa ko. Napayukong wika ni Karen. Ganito na lang, pumunta ka ulit dito sa ospital bukas. Baka sakaling makahanap tayo ng sponsor. Pero sa dami ng pasyente ay magbabaka sakali lang tayo. Wika ng doktor bago magpaalam. Pilit nang umiti si Karen. Mula pagkabata ay puro kamalasan na lang ang naranasan niya. Hindi niya kilala kung sino ang kanyang ama at wala rin siyang magandang alaala sa piling ng nanay niya. Sa pagkakatanda ni Karen ay mataba ito at palaging galit. Madalas magdabog at sigawan ang sariling anak. Ang tanging natatandaan ni Karen, iniwan siya ng nanay niya sa terminal ng bus noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Matapos noon, dinala si Karen sa bahay ampunan kung saan naging malungkot rin ang buhay niya. Nang makaalis sa bahay ampunan sa edad na 20 ay nakilala niya si Jim. Laking probinsya ito at kaya lamang pumunta sa syudad ay dahil inerekomenda ng kakilala para magtrabaho bilang driver sa mayamang pamilya na mahilig magkolekta ng mga antigong kagamitan at painting. Naging magkasintahan si Jim at Karen. Naging maayos naman ang kanilang relasyon, kaya naman makalipas ang 1 taon ay napagpasyahan nilang magpakasal. Mabait si Jim at mahal na mahal siya ni Karen, lalo na nang magkaroon sila ng anak. Naputol ang pagmumuni-muni ni Karen nang tumunog ang kanyang cellphone. Tawag iyon mula sa kanyang asawa. Karen, may problema ba? Kanina pa ako tumatawag sa'yo pero hindi kita makontak. Sabi ng teacher, hindi mo pa raw sinusundo si Jonas sa kindergarten. Pasensya na, katatapos ko lang kausapin ng doktor. Pero paalis na rin ako ng ospital para sunduin si Jonas. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Jim matapos mapansin na malungkot ang boses ng kanyang asawa. Okay lang ako. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Wika ni Karen bago pa siya tuluyang mapaiyak. Noong araw na iyon, maagang umuwi si Jim. Kaagad niyang napansin ang namumugtong mga mata ng asawa. Karen, anong sabi ng doktor? Mahinahong tanong nito. Doon na tayo mag-usap sa kusina at baka marinig ni Jonas ang pinag-uusapan natin. Matagal at puno ng emosyon ang naging usapan ng mag-asawa. Kasabay noon, umiisip si Jim ng paraan kung papaanong makakalikom ng malaking halaga. Ayaw niyang patagalin ang operasyon dahil sabi nga ng doktor, kung lilipas ang ilang linggo o mga buwan ay bababa ang tsansa na gumaling at makasurvive si Karen. Kahit ibenta ko ang bahay sa probinsya, hindi iyon sasapat sa operasyon at pagpapagamot mo. Jim, hindi rin natin pwedeng gawin yon. Saan mo naman patitirahin ang nanay mo kung ibebenta mo ang bahay? Tsaka hindi naman yun sa atin kaya wag nating pag-interesan. Tama ka, Karen. Siguro, kakausapin ko si Mr. Gonzalvo. Napakayaman niya at baka sakaling pahiramin niya ako ng pera. Kahit lumuhod at magmakaawa pa ako sa kanya, gagawin ko. Kung yun na lamang ang natitirang paraan
para malampasan natin ang pagsubok na ito. Pero Jim, kahit pautangin ka niya ng ganoon kalaking halagay, paano mo naman siya mababayaran? Nalulungkot na wika ni Karen na para bang wala na talaga siyang pag-asa. Alam mo Jim, naisip kong bumalik sa ospital bukas tulad ng sinabi ng doktor. Sabi niya, magbabakasakali daw kami na makahanap ng sponsor sa operasyon ko. Karen, ayaw kong umasa na lang tayo. Gusto kong gumawa ng paraan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kahit wag na lang ako ang isipin mo. Isipin mo ang anak natin. Papaano na siya kung wala ka? Napaluha na lamang si Karen. Sa totoo lang ay natatakot siyang isipin kung ano ang mangyayari kay Jim at Jonas kung sakaling hindi siya makakapagpagamot. Kinabukasan, maagang tinungo ni Jim ang bahay ni Mr. Gonzalvo. Inantay niya ang negosyante na bumaba sa hapagkainan upang mag-almusal. 5 taon nang nagtatrabaho si Jim sa pamilya ng negosyante at sa loob ng panahong iyon ay maayos naman ang pasweldo at benepisyong natatanggap niya. Bukod pa roon ay tiwala na rin si Mr. Gonzalvo sa kanya. Magandang umaga po sir. Pasensya na sa abala. May breast cancer po ang aking asawa. Kailangan niya pong maoperahan at tuloy-tuloy na gamutan sa lalong madaling panahon. 400,000 ang kakailanganing pera at baka po kulangin pa, depende sa tagal ng gamutan. Nakinig lamang ang negosyante bago nagsalita. Jim, pasensya ka na, pero masyadong malaki ang 400,000. Siguradong aabutin ka ng ilang taon bago yan mabayaran. Alam ni Jim na tama ang sinabi ni Mr. Gonzalvo. Subalit kung hindi siya pauutangin nito, ay wala na siyang ibang malalapitan. Sir, nagmamakaawa po ako. Pangako, babayaran ko ang aking pagkakautang kahit habang buhay pa akong magsilbi sa inyo. Mahal na mahal ko ang aking asawa at wala na pong ibang makakapagligtas sa buhay niya kundi kayo. Mamamatay siya kung hindi siya maooperahan sa lalong madaling panahon. 26 na taong gulang pa lamang si Karen. Kasing edad ng bunso niyong anak na si Audrey. Wika ni Jim para lamang makumbinsi ang negosyante. O sige, pumunta ka sa opisina ko mamaya. Doon na lang tayo mag-usap. Wika ni Mr. Gonzalvo. Tuwang-tuwa si Jim. Kung pauutangin siya nito ay siguradong ma-ooperahan si Karen. Kaya agad niya itong tinawagan upang sabihin ang magandang balita. Karen, nakausap ko ng amo ko at mukhang papayag siyang pautangin ako. Bakit di mo tawagan ng doktor para makapagpa-appointment ka na? Totoo ba yan, Jim? Maraming salamat. Sa wakas ay dininig ng Diyos ang ating panalangin. Lumuluhang sambit nito. Huwag kang umiyak. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Hindi ko kayang mawala ka sa mundong ito nang wala man lang akong ginawa para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos rin ang lahat. Wika ni Jim bago tinungo ang opisina ni Mr. Gonzalvo. Nakaupo ang negosyante hawak ang isang baso ng whiskey. Alam ni Jim na kinakabahan ang kanyang amo dahil bihira lamang itong uminom ng alak sa umaga. Maupo ka muna. Bakit hindi mo ko samahang uminom? Sige po sir. Salamat pero magmamaneho pa ako mamaya. Tsaka hanggang gabi pa ang duty ko. Kung ganon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko kahit 250,000. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong maibigay sa akin ang painting na ito. Kumbaga, bibilhin ko mula sa'yo. Sa gayong paraan, hindi mo na kailangan pang mangutang. Seryosong sabi ni Mr. Gonzalvo. Sa kasalukuyan, ang painting na ito ay nakalagay sa museum sa probinsya, kasama ng ilan pang sikat na painting. Walang bantay sa lugar na iyon. Siguro, alam mo na ang ibig kong sabihin. Nanlaki ang mga mata ni Jim. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng kanyang amo.
Gusto nitong nakawin niya ang painting sa museum. Buong akala niya ay mabait, may dignidad at tapat ang taong ito. Pero ngayon ay lumabas na ang tunay niyang kulay. Pag-isipan mo, Jim. Maghihintay ako ng sagot mo. Bibigyan kita ng 3 araw. Noong mga sandaling iyon, alam ni Jim na wala siyang pagpipilian kung hindi ang pumayag sa gusto nito. Alam ni Mr. Gonzalvo na handa siyang gawin ang lahat para mailigtas ang buhay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Kukunin ko ang painting para sa inyo pero hindi yun magiging madali. Kailangan kong gumawa ng plano at pag-aralan nyo ng mabuti. Hindi ko maipapangakong makukuha ko yun ng 1 o 2 araw. Kaya lamang kailangan ng maoperahan si Karen. Naiintindihan ko. Isa pa'y nire-respeto at may tiwala ako sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa'yo ang perang napag-usapan natin. Pakihatid mo na lang muna si Audrey sa airport. Pagbalik mo, ibibigay ko sa'yo ang pera. Wika ng negosyante. Maraming salamat po, sir. Maikling sagot naman ni Jim bago lumabas ng opisina. Si Audrey ang bunsong anak ni Mr. Gonzalvo. Napaka-spoiled nito at arogante. Ipinanganak itong hindi pantay ang mga binti at habang tumatagal ay nagkakaroon na rin ng problema sa likod. Maganda si Audrey pero talagang masama ang ugali. Lahat ng hilingin niya ay dapat na masunod. Galit si Audrey sa kanyang ina dahil ito ang lagi niyang sinisisi kung bakit naging ganoon ang kanyang sitwasyon. Galit rin ito sa nakatatandang kapatid na babae na talaga namang maganda at sikat sa kanilang lugar. Bukod sa matangkad ay matalino at sexy pa. Walang kaibigan si Audrey. Kahit pa mayaman ang kanyang mga magulang, walang nagtsatsaga sa ugali niya. Maraming kalalakihan ang naaawa sa kanyang kondisyon. Samantalang yung iba, panlalait at insulto ang ibinabato sa kanya. Magbabakasyon ka ulit? Nakangiting tanong ni Jim kay Audrey habang nagmamaneho ng kotse. Oo, sa Hawaii ang punta ko. Pagmamayabang naman ng dalaga. Hindi mo mapupuntahan ng ganun kagandang lugar. Ang sarap magbakasyon. Kung sana lang kaya mong iwanan yung asawa mo, edi pwede tayong mamasyal at ikutin ang mundo ng magkasama. Hindi inaasahan ni Jim ang sinabi ng dalaga, kaya napaapak siya sa preno. Sa totoo lang, noon pa man ay napapansin niya na ang kakaibang pakikitungo at pagtingin ni Audrey sa kanya. Pakiramdam niya ay gusto siya nito pero hindi naman siya interesado dahil pamilyadong tao na siya. Isa pa ay mahal niya si Karen. Hindi alam ni Jim kung ano bang meron sa kanya at bakit noon pa man ay marami ng babae ang nagpapakita sa kanya ng interes. Oo nga't gwapo siya pero wala naman siyang nakikitang espesyal roon dahil marami naman ang mas gwapo kaysa sa kanya. Audrey, nasan ka ba dati? Sayang at mas nauna kong nakilala si Karen. Wala nang magbabago ngayon kahit ano pang sabihin mo. Kasal na kami at tapat ako sa aking asawa. Pabirong wika ni Jim para hindi naman ma-offend si Audrey. Narinig ko nga pala yung usapan nyo ni Papa kanina. Alam ko may sakit ang asawa mo at naghahanap ka ng pera para maipagamot siya. Pwede akong humingi kay Papa ng ganoon kalaking pera. Pero yun ay kung iiwanan mo si Karen at pakakasalan ako. Audrey, hindi mo ba alam na ang pakikinig sa usapan ng ibang tao ay hindi maganda? Pasensya ka na pero ako nang bahalang maghanap ng solusyon sa problema ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Napasimangot ang dalaga bago tumingin sa labas ng bintana. Halatang nasaktan ito sa sinabi ni Jim. Si Jim naman ay nagulat pa rin sa mga sinabi ni Audrey kanina. Hindi niya akalain na talagang prangka itong magsalita at napaka-arugante pa. Pagkahatid niya rito sa airport ay agad siyang bumalik sa bahay ni Mr. Gonzalvo. Sabik na siyang makuha ang pera. Nasa loob ng opisina ang negosyante nang pumasok si Jim. Sakto naman dahil inaayos na nito ang hilera ng pera na kinuha mula sa loob ng vault. Dalhin mo na sa ospital ang asawa mo sa lalong madaling panahon
At pagkatapos, gawin mo na kung ano ang napag-usapan natin. Sana hindi mo ako biguin dahil kapag nagkataon, siguradong pagsisisihan mo ang lahat. Wika ni Mr. Gonzalvo na may halong pagbabanta. Huwag po kayong mag-alala. Marunong akong tumupad sa usapan. Salamat sa lahat. Pansamantala muna akong hindi makakapasok sa trabaho. Babalik na lang ako rito kapag naibigay ko na ang kailangan ninyo. Wika naman ni Jim bago kinuha ang pera at nilisan ang lugar na iyon. Makaraan ng 2 linggo, nakaschedule na ang operasyon ni Karen. Salamat na lang din sa doktor na tumulong para maisingit siya sa listahan. Bago ang operasyon ay kailangan niya munang i-confine sa ospital upang isagawa ang mga pagsusuri. Kapag lumabas na ang resulta, oobserbahan muna kung ano ang epekto ng mga gamot at kung handa na ba ang kanyang katawan. Hindi sinabi ni Jim sa kanyang asawa ang tungkol sa kasunduan nila ni Mr. Gonzalvo. Kinailangan niyang magsinungaling. Ang alam ni Karen, nagpautang ang amo ni Jim dahil naaawa ito sa kanilang sitwasyon. Kaya pumayag rin ito na kalahati ng sweldo ni Jim ang kakaltasin kada buwan para may maiuwi pa rin sa pamilya. Jim, kung hindi man maging matagumpay ang operasyon, ikaw na ang bahala sa anak natin. Humanap ka ng ibang babae. Okay lang yun sa akin. Dapat hindi ka magluksa ng matagal. Gusto kong may makasama ka hanggang sa pagtanda. Ano ka ba naman, Karen? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Di ba, sabi ng doktor, puro magagandang bagay lang ang dapat mong isipin. Lakasan mo ang loob mo. Alam mo namang ikaw lang ang babae sa buhay ko at walang sino man ang papalit sa'yo. Hinding-hindi ko pababayaan ang anak natin. Tsaka wala na akong balak na magkaasawa pa. Lakasan mo ang loob mo. Dapat ay gumaling ka. Wika ni Jim bago mahigpit na niyakap ang asawa. Iniwan niya ito sa ospital at ang paalam niya, ilang linggo siyang hindi makakadalaw dahil sasamahan niya si Mr. Gonzalvo sa business meeting. Ayon pa rito ay nag-resign ang isang driver, kaya siya muna ang full-time driver ng negosyante. Maya-maya pa ay nakatanggap ng tawag si Jim mula kay Audrey. Sabi ni Papa, nakabakasyon ka raw? Ah, oo. Dinala ko si Karen sa ospital. Ganun ba? Sa wakas, mababawasan ng pabigat sa buhay mo. Sunduin mo ako dito sa airport, ang dami kong dalang gamit. Hindi pabigat ang asawa ko. Tsaka, nasa bakasyon ako. Kailangan kong ihatid ang aking anak sa probinsya. Pasensya ka na, Audrey, pero nagmamadali ako. Wika ni Jim bago ibinaba ang tawag. Pagkarating sa probinsya ay mainit ang naging pagtanggap ng kanyang ina. Anak, miss na miss ko na kayo. Kanina pa ako naghihintay. Hindi ka naman tumawag kaya nag-aalala ako kung nasaan na kayo. Nakangiting wika ni Sharon. Pero ang mga ngiting iyon ay napalitan ng lungkot nang makita niya si Jonas. Kumusta na si Karen? Seryoso ba ang lagay niya? Nay, mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Gusto ko munang makapagpahinga, tsaka baka gutom na rin si Jonas. Ah, tamang-tama. Nagluto ako ng paborito mong native na manok, adobo sa gata. Si Jim, ang kaisa-isang anak ni Sharon at anak pa sa pagkadalaga. Noong mga panahong nagbubuntis si Sharon ay nasisante ito sa pagiging guro dahil sinira daw nito ang reputasyon at wala ng lugar para magturo sa mga estudyante sa paaralang iyon. Hindi naman sumuko si Sharon alang-alang na lamang sa kanyang anak. Sinikap niyang magtrabaho ng kung ano-ano tulad ng pagtinda ng ukay, pagbebenta ng gulay sa palengke at pagtanggap ng mga estudyanteng gusto pang magpa-tutor. Dumating sa punto na pinapabalik si Sharon sa paaralan pero siya na mismo ang tumanggi. Hindi niya makakalimutan ang inabot niyang insulto at pangungutya sa mga kapwa guro at mga empleyado maging ng ibang mga magulang sa paaralan. Tumira si Sharon sa poder ng kanyang mga magulang at nakapagtrabaho sa library. Naging maayos naman ang buhay nila
pero hindi nito kailanman naikwento kung sino ang tatay ni Jim. Wala ring sino man sa kanilang lugar ang may ideya kung sino ito dahil hindi naman nila nakitang may kasama si Sharon na lalaki. Noong bata pa si Jim, lagi niyang itinatanong kung nasaan ang kanyang tatay. Pero pareho lang ang naging sagot ni Sharon. Umalis ang kanyang ama at hindi na ito babalik pa. Buti naman at makakasama ko si Jonas ng ilang linggo. Oo nga inay, nataon na bakasyon. Kinagabihan, ikinuwento ni Jim ang sitwasyon ni Karen pero hindi niya nabanggit ang tungkol sa kasunduan nila ni Mr. Gonzalvo. Bandang 4:00 ng madaling araw ay nagpaalam na si Jim sa kanyang nanay at sa natutulog na si Jonas. Sa halip na bumalik sa syudad ay tinungo niya ang lugar kung saan matatagpuan ang painting. Napagpasyahan niyang mag-check-in sa malapit na motel. Kumain siya sa katabing restaurant at pagkatapos noon, naglakad-lakad sa loob ng museum. Nagmatsyag siya sa gusali. May alarm system pero walang gwardya. Pagbalik niya sa motel ay pinano niya na ang susunod na gagawin. Kinaumagahan, napagpasyahan ni Jim na muling pasyalan ang museum dahil sikat iyon sa mga turista. Wala pa siyang nabubuong plano pero mas gusto niyang maikot ang buong lugar dahil baka mayroon siyang nakaligtaan na detalye. Magandang umaga! Welcome dito sa museum. Ako nga pala si Rachel at ako ang magiging tour guide sa araw na ito. Ikinagagala kong ipakita sa iyo ang aming painting collection. Nakangiting wika ng babae. Ngumiti rin si Jim bago nagsalita. Napadaan lang ako sa lugar na ito. Napansin kong marami ang pumapasok dito sa museum. Total, nagpapalipas ako ng oras kaya naisip kong dumaan muna dito. Ah, ganun ba? Sa totoo lang, parang ito na ang naging buhay ko, ang ipakita sa mga tao kung ano ang kahalagahan at history ng bawat painting at artifacts dito sa museum. Kahit ako, nangongolekta rin ako ng mga painting. Talaga? Kunwari, nagulat na tanong ni Jim. Kung ganon, natutuwa akong umikot dito sa museum kasama ka. Nakangiting wika pa nito. Makaraan ng halos 1 oras, magkausap pa rin si Jim at Rachel na parabang matagal na silang magkakilala. Inilalarawan ni Rachel ang mga painting kasama ang mga makahulugan at importanteng detalye. Si Jim naman, kunwaring nakikinig, pero sa totoo lang ay hindi niya ma-appreciate ang mga iyon dahil wala naman siyang hilig sa painting o anumang makalumang bagay. Hanggang dumako sila sa painting na kailangang makuha ni Jim. Pinagmasdan niya iyong mabuti. Ayon kay Rachel, isa iyon sa pinakamahal na painting na nakadisplay sa museum na iginuhit pa noong 19 na siglo ng isang sikat na pintor. Sa kasamaang palad, hindi iyon napapansin ng marami. Kakaunti lamang ang nakakaalam at kadalasan yung mga collector ang nagkaka-interes sa nasabing painting. Posible bang bilhin niyang painting na yan? Tanong ni Jim. Ang painting na ito ang ipinagmamalaki ng aming lugar at ng museum na ito, kaya hindi ito ipinagbibili sa kahit na anong halaga. Proud kami dahil nasa amin ang painting na ito sa loob ng maraming taon. Kung interesado ka sa painting na ito ay pwede kong ikwento sa iyo kung papaano ito napunta dito sa museum, maging ang tungkol sa pintor. Wika naman ni Rachel. Maraming salamat Rachel. Marami akong natutunan habang magkausap tayo. Kung sana lamang marami akong free time, siguradong babalik ako rito para muling makita ang mga painting. Pero sa ngayon, pasensya ka na. Kailangan ko nang umalis dahil may meeting pa ako. Ah, ganun ba? Sayang naman, hindi ko pa naipakita sa iyo yung ibang mga painting. Siya nga pala, pwede ko bang malaman bakit ka napadpad dito sa bayan namin? Naiintrigang tanong ng dalaga. Balak sanang mag-invest ng kumpanya dito sa bayan ninyo dahil napakaganda. Balak kong mag-propose sa aking boss na dito itayo ang isa sa mga opisina namin. Sabi ko na nga ba, isa kang negosyante. Kaya pala wala kang ganong alam sa art.
Natatawang wika ni Rachel. Rachel, siya nga pala. Ilang araw din akong mananatili dito sa lugar ninyo. Wala akong alam na ibang pasyalan at wala rin akong kakilala. Kung wala kang gagawin mamaya, pwede ba kitang yayaing maghapunan? Walang problema. Hintay na lang kita dito mamaya sa labas. Nakangiting wika ni Rachel na halatang kinikilig. Pagkalabas ng museum, sinampal-sampal ni Jim ang sarili. Ano bang pumasok sa isip ko para yayain siyang kumain sa labas? Para akong manluloko sa ginagawa ko. Paglalaruan ko ang nararamdaman ng isang dalaga. Plano ni Jim na paibigin si Rachel at para makalabas-pasok sa museum bago nakawin ang painting. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginagawa niya iyon para kay Karen at hindi siya pwedeng umatras sa usapan nila ni Mr. Gonzalvo. Maya-maya pa ay nakatanggap ng tawag si Jim mula kay Karen. Lumabas na ang resulta ng mga tests at may schedule na rin ang operasyon ko. Sana naman maging matagumpay ang operasyon. Naihatid ko na si Jonas kay inay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin at excited na kaming makita ka. Wika ni Jim habang naglalakad pabalik ng motel. Nakaisip na siya ng malinaw na plano at nakadepende ang lahat ng iyon sa ikinikilos ni Rachel. Kailangan niyang mapaibig ang dalaga sa lalong madaling panahon. Hindi niya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Mag-aalas 5 na ng hapon. Kailangan niya nang puntahan si Rachel para sa kanilang dinner date. Kumain sila sa restaurant kung saan matatanaw ang paglubog ng araw. Rachel, kwentuhan mo naman ako tungkol sa trabaho mo at sa mga painting. Nakangiting wika ni Jim. Sa totoo lang, wala naman ako masyadong maikikwento sa'yo. Pagka-graduate ko sa college, nagtrabaho na ako sa museum. Mag-iisang taon at kalahati na rin ang nakakaraan. Nakatira ako kasama ang aking lola at siya na rin ang nagpalaki sa akin mula nung 3 taong gulang pa lamang ako. Maaga akong naulila sa aking mga magulang at hindi ko na rin sila naaalala. Tahimik at boring ang buhay ko kumpara sa ibang babae. Ikaw, bakit hindi mo ako kwentuhan ng tungkol sa buhay mo? Tulad mo, wala rin naman akong maipagmamalaki. Pagka-graduate ko sa kolehiyo, negosyo nang inatupag ko. Wala pa akong asawa dahil sa tingin ko, wala pa akong oras para doon. Tsaka naniniwala ako na dapat mayroon muna akong maayos na kita, bahay at sasakyan bago magkaroon ng asawa at anak. Sa ngayon, yung nanay ko nakatira sa probinsya habang ako naman nagtatrabaho sa syudad. Kabibili ko lang ng condo unit. Pagsisinungaling pa ni Jim. Pero, ready ka na bang magka-girlfriend habang tinutupad mo yung mga pangarap mo? Siguro, panahon na rin para maisip ko ang tungkol dyan. Wika ni Jim bago ipinagpatuloy ang pagkain. Halos buong magdamag silang magkasama sa tabing dagat at pagsikat ng araw, ipinagtapat ni Jim ang nararamdaman niya para kay Rachel. Jim, ang bilis naman ng mga pangyayari. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero ngayon na-realize ko na totoo pala. Wika ng dalaga bago mahigpit na niyakap si Jim. Sa totoo lang, yun din ang nararamdaman ko. Mahal kita at hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Rachel, ikaw ang babae na gusto kong pakasalan. Ang babaeng madadatnan ko pag uwi galing sa maghapong pagtatrabaho. At higit sa lahat, ang nanay ng ating magiging mga anak. Pagsisinungaling ni Jim para makuha ang loob nito. Jim, mahal kita pero masyadong mabilis itong relasyon natin. Kahapon lang tayo nagkakilala at para sabihin na gusto mo akong pakasalan ay parang hindi pa ako ready. Gusto kong mas makilala natin ang isa't isa. Hindi naman kita minamadali. Maghihintay ako sa sagot mo. Mabilis na lumipas ang 1 linggo mula nang maging magkasintahan ang dalawa at sa loob ng panahon na iyon, nakuha ni Jim ang buong tiwala ni Rachel. Ibinigay na rin ni Rachel ang code para ma-disable ang alarm
Kaya kaunti na lang ay maiisagawa na ni Jim ang kanyang mga plano. Nakatanggap rin siya ng balita mula sa doktor ni Karen. Ayon rito, tapos na ang operasyon at naghihintay na lamang na magising ang pasyente. Masaya si Jim at nagpapasalamat dahil nabigyan ng pangalawang pagkakataon na madugtungan pa ang buhay ng kanyang asawa. Sa kabila noon ay hindi siya makatulog ng mahimbing dahil sa konsensya. Niloloko niya ang mabait at walang kamalay-malay na babae. Ayaw niyang masaktan si Rachel hanggat maaari, pero iyon lang ang tanging paraan para nakawin ang painting at mabayaran si Mr. Gonzalvo. Dahil kung hindi, siguradong madadamay ang buo niyang pamilya. Baka sabay-sabay silang patahimikin at burahin sa mundong ibabaw. Bilang padre di pamilya, ang kaligtasan ni Karen at Jonas ang pinakamahalaga sa kanya. Jim, hindi mo ba ako naririnig? Kanina pa kita kinakausap. Wika ni Rachel nang mapansing tulala at wala sa sarili ang nobyo. Pasensya ka na, Rachel, may iniisip lang ako. May problema lang sa opisina. Ganun ba? Kailangan mo na bang bumalik sa syudad? Hindi pa naman. Kung maaayos ang problema nang wala ako doon, mas maganda. Gusto pa kitang makasama ng matagal. Nakangiting wika ni Jim. Buti naman kung ganun. Siya nga pala, naghihintay sa atin si Lola. Excited na siyang makilala ka. Pagkatapos man ng halian, aalis muna siya para bisitahin ang kapatid niya sa kabilang bayan. Kaya pwede tayong matulog ng magkasama sa bahay. Walang problema. Total, nakakainip rin naman sa tinutuluyan ko. Napabuntong hiningang wika ni Jim. Tamang-tama, mamayang gabi niya na isasagawa ang kanyang mga plano. Pag nakuha niya ang painting ay lilisanin niya na ang lugar na iyon. Napakabait ng lola ni Rachel. Masarap din itong magluto at masayang kausap. Napakahirap namang lokohin ng mga taong ito. Talagang nakakakonsensya. Sa isip-isip ni Jim. Nakokonsensya na siya sa mga ginagawa niya. Nagpaalam na rin ang matandang babae at ayon pa rito, ilang araw siyang mawawala. Kaya si Jim at Rachel muna ang bahala sa bahay. Parang binibigyan niya ng pagkakataon ang dalawa na magkasama pa ng matagal. Kinagabihan, nagpresenta si Jim na magluto ng hapunan. Pero ang totoo, kaya niya ginawa ang bagay na iyon ay upang lagyan ng pampatulog ang juice na iinumin ni Rachel. Nang masigurong mahimbing ang tulog ni Rachel ay binuhat niya ito sa kama bago nagpaalam. Sana'y mapatawad mo ako. Matapos noon ay kinuha niya ang susi ng museum. Mabilis siyang nakapasok at sa loob lamang ng 3 minuto ay natanggal niya na ang alarm system. Dala ang painting ay bumiyahe si Jim papunta sa bahay ni Mr. Gonzalvo. Madilim-dilim pa kaya tinawagan niya ito upang buksan ang gate. Sigurado ka bang walang nakasunod sa'yo? Tanong ng negosyante habang sinusuri ang painting. Wala, sir. Ibang ID ang ipinakita ko sa tinuluyan kong motel at kung sakaling mahanap nila ako ay wala namang makapagpapatunay na ako ang nagnakaw niyan. Walang witness at hindi rin ako persahang pumasok. Kaya lang, baka masisante ang babaeng ginamit ko para makuha ang painting na yan. Okay lang yon. Sigurado namang makaka-recover din yan. Siya nga pala, kumusta ng asawa mo? Natapos na po yung operasyon ni Karen at inoobserbahan na ng mga doktor. Huwag kang mag-alala, Jim. Tama ang ginawa mong pagligtas sa buhay ng iyong asawa. Sa ngayon, bibigyan kita ng ekstrang pera. Magpalamig ka muna. Siguro mas makakabuti kung dun ka magpalipas oras sa bahay ng nanay mo. Ligtas ka dun. Tsaka, tandaan mo, kapag nahuli ka, huwag na huwag mong idadawit ang pangalan ko. Dahil kapag nagkataon, hindi ko maipapangakong ligtas ang buhay ng pamilya mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Dahil sa laki ng bonus na ibinigay ng negosyante, sapat na iyon para hindi muna maghanap buhay ng ilang buwan si Jim.
Binilhan niya ng bisikleta si Jonas bilang pasalubong. Tuwang-tuwa naman ang batang lalaki. Ayon pa rito, ayaw niya na raw bumalik pa sa syudad dahil mas masaya doon sa bahay ng kanyang lola Sharon. Oo nga anak, napakabait at masunurin ni Jonas. Wala man lang akong sakit ng ulo sa batang yan. Nakangiting wika naman ng matandang babae. Siya nga pala anak, ang sabi mo, maayos ang kondisyon ni Karen, pero bakit para yatang balisa at problemado ka? Okay lang po ako, Nay. Siguro napagod lang ako sa biyahe. Kailangan ko lang matulog ng maayos. Makaraan ng 3 araw na pananatili sa probinsya ay napagpasyahan ni Jim na bumalik sa syudad upang bisitahin si Karen. Balak niyang sorpresahin ito dala ang isang bouquet ng red roses. Buti na lang at ipinagamit pa rin ni Mr. Gonzalvo ang sasakyan nito kahit nakalib siya sa trabaho. Abot tenga ang ngiti ni Jim nang marating ang parking lot ng ospital. Tinanong niya ang reception kung saan ang kwarto ni Karen. Nasa 3rd floor pala ang kwarto nito. Dahil sa sobrang excited, umakyat na lang siya sa hagdan dahil hindi niya na mahintay ang elevator. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay agad niya iyong isinara sa sobrang gulat. Akala niya ay mali lamang siya ng kwartong napasukan. Dinouble check niya iyon maging ang pangalan sa pinto. At tama naman. Parang nagdilim ang paningin ni Jim. Akala ko, nagkakamali ako. Wika nito nang muling buksan ang pinto. Namutla si Karen at kumalas mula sa pagkakayakap ng foreigner na doktor. Jim, anong ginagawa mo rito? Karen, wala ka nang dapat ipaliwanag. Mukhang masaya ka na sa doktor na yan. Agad namang lumabas ang doktor sa silid na iyon. Tahimik lamang si Karen, nag-iisip kung saan sisimulang magpaliwanag. Ilang araw niya nang pinag-iisipan kung ano ang sasabihin kay Jim, pero hindi niya akalain na bigla itong darating at mahuhuli pa siya sa akto. Karen, kung lalaki ka lang, baka ilang beses ko nang sinuntok ang mukha mo. Paano mo nagawa sa akin to? Saan ba ako nagkulang? Lumuluhang tanong ni Jim. I'm sorry. Sa tagal nating magkasama, hindi ko alam na darating ang araw na magmamahal ako ng ibang lalaki. Mahal kita pero nagbago ang lahat ng yon nang makilala ko si William. Minahal ko siya lalo na noong lagi kaming magkasama dito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Yung perang ginastos sa operasyon ko ay ibabalik ko sa'yo. Si William na ang bahalang magbayad. Pagkalabas ko rito ay magpa-file ako ng annulment. Kukunin ko rin si Jonas. Karen, nasisiraan ka ba ng ulo? Pati ang anak ko ay kukunin mo. Kung gagawin mo yan, baka mapatay kita. Hindi kita gustong takutin pero wag mong ubusin ang pasensya ko. Wag na wag kang umuwi ng bahay. Wala ka nang babalikan. Sana hindi na kita makita ulit. Wika ni Jim bago padabog na isinara ang pinto. Parang naging bato ang puso niya dahil sa mga nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagawang pagtaksilan ni Karen. Ginawa niya ang lahat para dito, kahit pag gumawa siya ng masama sa ibang tao. Ni hindi siya makatulog ng mahimbing, lalo na nang malaman niyang may cancer si Karen. Kaya niyang ibigay ang lahat, kahit ang sarili niyang buhay. Mailigtas lang ito sa kamatayan. Tapos ngayon, ipagpapalit pa siya sa ibang lalaki ng ganoon na lang. Parang dinurog ang buo niyang pagkatao. Nagbago ang tingin at paniniwala niya sa mga babae. Pag uwi niya ng bahay ay wala na siyang pakialam kung hulihin ba siya ng mga pulis. Mas gusto niyang mamatay na lang kaysa masaktan ng ganoon. Uminom siya ng alak hanggang makatulog. Napanaginipan niya rin si Rachel. Umiiyak ito at humihingi ng tulong. Tanghali na nang magising si Jim dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Tawag iyon mula sa kanyang ina. Jim, nadulas ako sa banyo habang naglilinis. Pwede bang umuwi ka muna rito?
Walang kasama si Jonas. Balak kong pumunta sa ospital para magpa-check up. Sige Nay, pupunta ako dyan. Mag-aayos lang ako ng ilang gamit. Wika ni Jim bago naligo. Naisip niyang kung mawala man si Karen sa buhay niya, naroon pa naman si Jonas at ang kanyang ina. Kailangan niyang magpakatatag. Gusto niyang makalimutan si Karen at ang panloloko nito. Kahit masakit ang binti ni Sharon ay hindi niya iyon alintana nang makita ang namumugtong mga mata ni Jim. Anak, may problema ba? Kumusta si Karen? Huwag po kayong mag-alala. Maayos na ang pakiramdam niya. Magpahinga na muna kayo. Ako na ang bahala rito sa bahay. Isang hapon, nagbisikleta ang mag-ama at habang nagpapahinga sa damuhan, tinanong niya si Jonas. Anak, kung maghihiwalay kami ng mama mo, saan mo gustong tumira? Siyempre, dito kay Lola. Sus, yung totoo, baka sinasabi mo lang yan dahil wala ang mama mo dito. Totoo po yun. Gusto kong samahan si Lola. Matanda na siya. Isa pa, nangako ako sa kanya na sasamahan ko siya palagi. Nalulungkot akong makita na mag-isa si Lola. Kita nyo naman, nahihirapan siyang kumilos. Tsaka lagi niya akong tinatanong kung ano ang gusto kong kainin. Tapos tinatabihan niya akong matulog. Marami na rin akong kaibigan dito, Papa. Nung minsan, nakabasag ako ng plato. Hindi nagalit si Lola. Tinanong niya pa kung nasugatan ako. Samantalang si Mama, galit agad at laging nakasigaw. Kung sa bahay nangyari yun, siguradong pinalo niya na ako. Takot talaga ako kay Mama. Pinapalo niya ako lagi, lalo na pag nasa trabaho kayo. Tapos sabi niya, huwag daw akong magsusumbong. Mahigpit na niyakap ni Jim ang kanyang anak. Doon niya napagtanto na iba pala talaga ang babaeng minahal niya. Mapagpanggap si Karen. Inakala niyang mabuti itong nanay at asawa, pero hindi pala. Huwag kang mag-alala anak, nandito ako para sa'yo. Pagka-uwi ng mag-ama ay agad ibinalita ni Sharon na tumawag daw si Karen. At ayon rito, susunduin niya si Jonas sa susunod na linggo. Mayroon lang daw siyang aasikasuhin. Jim, ano bang nangyayari? May problema ba kayo? Nay, niloko niya ako. Magkarelasyon sila ng doktor at balak niyang sumama sa foreigner na yon sa ibang bansa. Gusto niyang kunin si Jonas at hindi ako makakapayag. Hindi ako makapaniwalang magagawa ni Karen ang bagay na yon. Akala ko pa naman ay mabuti siyang tao. Ginawa mo pa ang lahat para sa kanya anak. Tapos, ito ang igaganti niya. Nay, huwag kayong umiyak. Hindi niyo dapat pag-aksayahan ng luha ang ganong klase ng babae. Hindi niyo makukuha si Jonas mula sa atin. Hindi ako papayag kahit saang korte pa kami makarating. Aalis muna kami ni Jonas. At saan naman kayo pupunta? Hindi ko pa po alam pero huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Ang mahalaga ay hindi siya makuha ni Karen. Jim, ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Hindi ko alam na darating ang araw na ito. Pero panahon na para makilala mo ang iyong ama. Walang nakakaalam na kahit sino tungkol kay Dennis dahil nahihiya ako. Isa akong kabit. Nabuntis ako ng lalaking mayroon na palang asawa at anak. Nagkamali ako noon at hindi alam ni Dennis ang tungkol sa'yo hanggang sa aksidente kaming magkita sa libing ng isa sa aking mga kaibigan. Nalaman niyang nagkaanak kami. Naibahagi niya rin sa akin na patay na ang kanyang asawa at sa kasamaang palad ay hindi sila nabiyayaan ng anak. Gusto ko niyang makilala pero hindi ako pumayag. Heto ang address ni Dennis. Tatawagan ko siya para sabihin darating kayo. Hindi makapaniwala si Jim sa ipinagtapat ng kanyang ina. Pero dahil kailangan niya nang umalis, kaya kinuha niya ang munting papel at tinungo ang address nito.
Malaki ang bahay ni Dennis at mayroon pala itong mga negosyo. Halatang masaya ang matandang lalaki sa pagdating ni Jim at Jonas. Nagkwentuhan sila at namasyal sa kung saan-saan. Naibahagi ni Jim ang lahat ng nangyari sa kanya. Ang pagnanakaw ng painting, ang panloloko kay Rachel at ang pagtataksil ni Karen. Anak, hindi magandang ginawa mo. Lalo na sa inosenteng babae. At para kay Karen, kalimutan mo na siya. Mula bukas, ililipat ko sa iyo ang aking mga ari-arian, pati na ang negosyo. Nang sa gayon, maipakita mo sa korte na kaya mong ibigay ang mga pangangailangan ni Jonas. Dapat, financially stable ka para maipanalo ang kaso. Pero, Papa, sobra naman po yata yung ibinibigay nyo. Jim, ikaw lang ang aking anak, kaya normal na sa'yo ko ipamana anuman ang meron ako. Ito na lang ang magagawa ko para kahit papano'y makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Salamat, Papa. Wika ni Jim. Hindi niya ito magawang husgahan at sisihin dahil ginawa niya rin ang parehong bagay kay Rachel. Nang sumunod na araw ay napagpasyahan ni Dennis na siya mismo ang kumausap kay Rachel upang malaman ang sitwasyon nito at humingi na rin ng tawad. Samantala, si Sharon naman ay tumawag kay Jim upang sabihin ang balita. Pumunta raw si Karen doon, umiiyak at nagmamakaawa. Nay, sabihin mo sa kanya, magkita na lang kami sa korte. Anong akala niya? Matapos niya akong lokohin, dadaanin niya sa iyak ang lahat? Para sa akin, patay na siya. Wika ni Jim bago ibinaba ang tawag. Pagdating ni Dennis ay halatang problemado ito. Papa, anong nangyari sa lakad ninyo? Anak, malaki ang nagawa mong kasalanan kay Rachel. Nasa ospital ang lola niya matapos atakihin sa puso. Nasisante si Rachel sa trabaho at kinasuhan pa ng museum dahil sa pagkawala ng painting. Hindi kanya isinumbong sa mga pulis dahil mahal ka niya. Ang sabi niya sa mga pulis na wala raw ang bag niya kung nasaan nakalagay ang susi. At dahil matalino ang magdanakaw, nalaman nito ang code sa alarm system. Hindi niya sinabi ang tungkol sa iyo, anak. Papa, kailangan ko siyang puntahan. Pero Jim, ayaw kanyang makita. Masyado na siyang nasaktan sa mga ginawa mo. Pero huwag kang mag-alala. Nagpaabot na ako ng tulong pinansyal. Binayaran ko na ang lahat ng gastos nila. Hindi nakatulog si Jim noong gabing iyon. Gusto niyang humingi ng tawad kay Rachel at ipaliwanag na rin ang lahat kung bakit nagawa niya ang bagay na iyon. Pero bago ang lahat, gusto niya munang maayos ang gusot sa pagitan nila ni Karen. Kaya naman, tinawagan niya ito upang makipag-usap ng personal. Mukhang nakarecover na si Karen at mas maganda pa ang itsura nito. Jim, gusto mo bang lumuhod at magmakaawa ako sa'yo para mapatawad mo ako? Napag-isip-isip ko ang lahat at napagtanto kong mahal kita. Mahal ko kayo ni Jonas kaysa kay William. Gusto kong mabuo ang pamilya natin at maging masaya katulad ng dati. Karen, sa galing mong umarte, pwede ka nang maging artista. Wala na tayong pag-asa na magkaayos pa. Nag-file na ako ng annulment at siguradong sa akin mapupunta si Jonas. Tsaka wag mo na ring subukan na daanin sa iyak ang nanay ko. Dahil kapag may nangyari sa kanya, ipapakulong talaga kita. Nanlilisik ang mga mata ni Jim bago sumakay sa kotse. Ayaw niya nang makita pa si Karen. Napalitan ng galit ang pagmamahal niya para dito. Kung dati ay kaya niyang magpakamatay, mabuhay lang ito. Ngayon ay ito na ang gusto niyang patayin. Hindi na malaya ni Jim na ang tinatahak niyang direksyon ay ang lugar kung saan nakatira si Rachel. Nasa 2 oras din ang biyahe bago niya narating ang bahay ng lola nito. Gusto niyang makausap ang dalaga upang humingi ng kapatawaran. Ilang minuto rin siyang naghintay sa labas ng bahay pero mukhang walang tao. Kaya nagtanong siya sa kapitbahay. Ayon naman rito,
Nasa ospital pa raw ang lola ni Rachel, habang si Rachel naman ay nagtitinda ng isda sa palengke. Galit daw ang mga tao sa kanya. Wika ng kapitbahay. May sinasabi pa ito pero agad na umalis si Jim. Pagkadating niya sa palengke ay agad niyang natanaw si Rachel. Naglakas loob siyang lapitan ito kahit hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari. Rachel, pwede ba tayong mag-uusap? Hindi pwede. Kita mo nang nagtatrabaho ako. Tsaka umalis ka na bago pa ako tumawag ng mga pulis. Pero, Rachel, pwede bang bigyan mo ko ng pagkakataon na makapagpaliwanag? Pangako, hindi na kita guguluhin pagkatapos nito. Sige, makikinig ako sa'yo pero hanggang doon na lang yun. Wika ni Rachel. Mahal niya si Jim pero hindi niya ito magawang patawarin dahil sa panloloko na ginawa nito sa kanya. Ipinaliwanag ng lalaki ang lahat ng nangyari, mula sa sakit ni Karen hanggang sa panloloko na ginawa nito. Rachel, I'm sorry. Hindi ko alam na minahal na pala kita. Akala ko, nakokonsensya lang ako sa ginawa ko sa'yo. Pero nitong mga nakaraan, napagtanto ko na namimiss pala kita. Kaya hanggang sa panaginip ay ikaw ang nakikita ko. Ngayong nakita kita ay doon ko napagtanto na talagang mahal na mahal kita at ayokong mawala ka ulit sa piling ko. Sana'y mapatawad mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, magsisimula tayo ulit. Pagsusumamo ni Jim. Pumayag naman si Rachel pero sa isang kondisyon. Aalis sila sa lugar na iyon kasama ang kanyang lola. Makalipas ang 2 taon, excited na nag-aabang sa labas ng bahay si Sharon, Dennis, Jonas at lola ni Rachel. Excited na sila sa pagdating ni Jim at Rachel, kasama ang bagong silang na sanggol na babae. Napakasaya ng buong pamilya, lalo na si Jim. Hindi niya lubos akalain na mabibigyan siya ng pagkakataon na muling maging masaya at magkaroon ng kompletong pamilya sa kabila ng kasalanang nagawa niya noon. Si Karen, nanirahan na sa ibang bansa at wala nang balak na kunin pa si Jonas, lalo na't ayaw namang sumama ng bata sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.